Praise God. Lakas ng boses. So, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang sarap pumawid sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kung ganyan po, biglang bigyan natin siya ng pinakamalakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung pinaka-the best po. Ano po? Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Salamat din sa sound system po natin kanina. Kaya po bago mag-umpisa, nag-isip na ako kung anong gagamitin ko ngayon. Kung hindi naging maayos sa tulpo ni Father kasi ano po. Kasi yung kanina, di mo alam kung paos o ngungo. Okay? Kung may isipin yung microphone natin, yung sound system po natin. Pero salamat po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Juby kanina sa akin, kung ganun pa ng microphone, huwag ka nang gumamit ng microphone no? Para mas maliwanag po. So, tingin ko, di ko kaya rin. Kasi ang laki po ng space po natin. At the same time, marami po tayo. Pero salamat po sa ating mahal na Panginoon na hindi niya po pinahintulutan na manatili po ang ating mikropono na ganun po ang boses. Ano po? Once again, ako po nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon na ako pong muli ang siyang magamit niya sa umaga pong ito para magbahagi po ng kanyang mga salita. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating series na tinatawag pong, ano po ang series po natin ngayong buwan ng May po? Pakibasa nga po. Yan. So, at nabanggit po ni Pastor Sunny, di ba? Noong nakaraan po, ano po ang tema ko? For Sunday. 2 araw, 2 linggo pa po nung nakakalipas, mga kapatid. Yeah. How can we overcome bondage of insecurity in our lives? Tapos pangalawa, naulit lang po yun kay Pastor Sunny. So napakalaga, sabi mo nung nakarang muling teaching ko po, na dapat po sa bawat salita po natin na napapakinggan na mensahe po ng Panginoon, meron pong nare-retain or merong naiiwan sa atin po. Kasi ito pong salita ng Panginoon, ito po yung salita niya na atin pong panghahawakan, especially kapag dumating po ang ganitong sitwasyon. Meron po tayong insecurity, insecure sa ating mga sarili, insecure sa ating mga trabaho, insecure sa ating kapwa church member, insecure about sa pagiging leadership inside the church, leadership sa trabaho, maging po sa pag-aaral, ganyan po yun. Ganyan po ba? Yung nga lang po, nabago po ang tema po dapat ngayong Sunday, is all about kung paano pang isang Kristiyano ay maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero biglang nabago, sabi ko nga, ang laki po ng nasakop ng insecurity, yung topic ng insecurity po. So, ang dami nitong kayang saklawan. So, praise God po dahil nagbigay po ang Panginoon. Kaya sabi ko sa mga youth, magbigay kayo ng isang special number about sa confidence na kung bakit maraming Kristiyano ang takot na magministeryo o maging kabahagi sa ministeryo ng ating mahal na Panginoon. Pero lately lang po, this coming yun sa Pinoy Father, biglang nabago po ang aking tema. So dapat yung pinaka-topic po, kahit nga sabi ko, kahit sa panaginip ko, yun ang pinaka-ano ko eh. Gumagana yung utak habang tulog po. Yun yung mensahe yun para patungkol po dun sa mga Kristiyano na gustong maglingkod pero na merong hadlang sa kanila. Pero sa tingin ko, mas maganda po ito minsan nabigay po sa atin ng mahal na Panginoon. Hindi na po para sa akin, kundi para sa lahat po ito. Okay? At ang lahat po ng tao po ay nakakaras ng insecurity, insecure. Pag-isabi mo sa mga katabi, insecure ka ba? Ha? At dito po ay wala pong exemption dito. Ano po? Even ang ibang ordinaryong tao, mayaman o mahirap, Christian man o hindi, lahat ay nakaranas nito. Ang tanong, kaya ba nating makawala dito? Kaya ba nating makawala sa gapos ng bondage na yan? O chains of insecurity? Kaya po ba? Yes, God. Ano ang epekto nun kung hindi ko ito mapapagtagumpayan? Ano ang magiging resulta kung ako ay makakawala dito sa pagiging insecure? Okay? Makakatulong ba sa akin to? O sa ibang tao? O maging sa mananampalataya? Kung sakali mapagtagumpayan ko ito. Okay? Sabi ko nga, lahat po ng tao
ay nakakaranas ng insecurity sa ating buhay. Ang tanong, ang salitang insecure ay isa bang napakalaking big deal sa ating buhay? Ulitin ko po. Ang salitang insecure, ito ba ay merong malaking impact sa ating buhay kung sakali na hindi natin mapagtagumpayan. Kung sakali na hindi po tayo makawala dito. Okay? Ito po ang mga katulong natin pong sagutin sa biyaya po ng Panginoon sa pamagitan ng itong mensahe natin pag-aaralan. Okay? Handa na po kayo mga kapatid? Handa na ba kayo sa bagong revelasyon ng Panginoon? Sige, tayo po tayong lahat at magbabasa po tayo ng kanyang mga salita. Ayan po. Diyan po muna tayo sa Old Testament po muna tayo. Okay? So, pakiyaan po sa PowerPoint. Yan. Sa salita po tayo, pangunang po sa pagbabasa. Sabi po ng verse 1, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at itinagdalang tao. Nang isilang ang kanyang pangalan na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito, dahil dito hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sabi ni Yahweh, anong ginagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nagabang upang lapain ka. Nais itong pagarian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Sa araw niya ay nagkayin ng kanyang kapatid. Gabi, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. 9. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ang ginawa mo, sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid, at hihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon, at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Kalimliman ang lupa upang na, hindi ka mag-aari, wala kang matindighanan at hindi nagagat ka sa 13. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinakayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at ang magdala sa daigdig. Papatayin mo kung sino ang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng mundo. Isang lugar sa silangan. Sige, tayo pa manalangin muli. Hallelujah. Amang banal at dakil mga pansalhat, ikay pinupuri, pinapasalamatan, itinataas ay yung dakal ng pangalan sa pagkabasa po ng iyong mga salita. At ayaw mo, Lord, na sa umagang ito, Diyos, sa patuloy po ng pag-aaral ng iyong mga salita, buksan mo, Panginoon, yan pong espiritu ng pangunawa, kaisipan, at bigyan ng kami, O Diyos, isang puso na mapagkumaba, isang puso na handang magpatuwid sa pamagitan po ng iyong mga salita, O Diyos. Na nawa, O God, na sitang mahayag sa umagang ito po ay magsilbing pagpapala, kalakasan po ng iyong panangampataya, especially sa mga tao po, sa bawat isa na nakakaranas po ng insecurity o insecure sa kanilang mga buhay, O Diyos. Hallelujah. At ako po na yung gagamitin sa umagang ito, mahayag po ang iyong mga salita ng ayon po sa iyong kalooban. Hindi po ang aking sarili ang may taas, hindi po ang aking sarili ang maluhati, kundi kayo lang po
ang siyang mapapurihan, maluhati at madakila sa aking buhay, na tunay nga po, Lord, apart from you, I can do nothing, O Diyos. Kaya, O God, sa umagang ito, maraming salamat at inaangkin na po namin ang katagumpayan po ng iyong mga sitak na mahayag sa umagang ito. At ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Ang makaupo na po tayo. Insecure. Okay? Sa ang meaning po niyan, kung hindi ka pa nilagay, lack of confidence, ano po, doubt, anxious, uncertainty, walang katiyakan sa ating mga buhay. Sa ibang translation po ng ng insecurity, walang kapanatagan, walang kapayapaan. Ano po? Okay. So, sa binasa po natin mensahe kanina, ay makita po natin dito na malaki po ang epekto sa isang tao, even the Christian, kapag hindi po natin napagtagumpayan ang insecurity o insecure. Okay? So, sa binasa po natin kanina, so anong ginawa ni Cain dyan? Di ba? Kinatay niya po ang kanyang kapatid. At ito po yung naalala ko before, nung ito pa yung unang simba ko yata dito, itong drama natin dito, di ba? Sama si Ninong Berer, tapos si Lourdes nun. Ito pa yung parang palabas dito. Ewan ko anong anong gawain yun. Pero nagkaroon pang Ebat Adan at Abel at Cain niya, si Baden yung Abel. At yung si Cain na tinatay niya, tinaboy niya sa damuhan. At ang buko po nun ay mahaba hanggang dito. At yung suit parang si magsaka, So gulagulit ang short ko dito. Okay. So sabi ko, bakit ito ang biglang pumasok sa akin? Sabi, nung pinag-aaral ko po ito, sabi, ang laki pala ng epekto sa isang tao kapag hindi ito napagtagumpayan. Kasi humando po sa pagpatay. Diba? Kasi Abel po si Cain, hindi niya na-control ang kanyang sarili. Hindi niya na-control ang kanyang emosyon, ang kanyang inggit. Okay? So sino pong mainggitin pa dito? Okay? Insecure. Sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ministry, sa negosyo, sa trabaho. So lahat po ito. Kaya sabi ko kanina, kung ang mensahe ko sa inyo ay para doon lang po sa gustong maglingkod sa Panginoon, ay para lang yun sa mga tao na nais. Pero kung general pong ating pag-aaralan, ito pong, I think, sa biyaya po ng Panginoon, ay ito po ay pangkalahatan po na mensahe. At dapat po ng bawat mananampalataya ay makawala dito o mapalaya dito sa pahinggapos po ng insecurity, insecure, jealousy, sa ating mga buhay. Okay? Kasi po ito po ay malaking epekto po. At hindi lang po kayo o hindi lang po ako ang apektado nito. Maging ang nakapaligid dito, apektado po. Okay? Ang tema po natin, okay, dun po sa topic, break free from the bondage of insecurity. Ang tema ko po, how can we break free from the bondage of spiritual insecurity? So, yung pinag-aaral before, yung po ay parang literal. Sa sirkulan, talaga pong nangyayari. So, sa mga ito, aalawan na po natin ito ng pang-spiritual. Okay? About sa ministry, madadaanan po natin yan. Kung bakit mayroong mga manggagawa o mga Kristiyano na sabihin natin malatag na sa kanyang panampalataya ay nakakaroon pa din po ng insecurity. Okay? Kaya ba rin mapagtagumpayan ito, mga kapatid? Yan po, maraming tatanong. We can break free from the bondage of spiritual insecurity. Okay? Unang punto sa parin. By resisting it. So, kailangan mong paglabanan ito, mga kapatid. Kapag dumating sa sitwasyon na tayo po ay nakaramdam nito sa ating buhay bilang isang tao o bilang isang mananampalataya o bilang isang leader, so dapat po natin itong mapaglabanan. Huwag po natin hayaan na tayo po'y manatili po sa ganitong sitwasyon. Nabay ko ni Pastor Joshua before, sabi niya, kapag ang isang bagay ay inalagaan mo ito, ay lalaki at lalaki ito. At hindi mo naman malayan, ikay unti-unting lalamunin ito. Kapag ito po ay inalagaan natin. So dapat tayo bilang isang Kristiyano
Kung gusto po natin mapalaya sa bondage of spiritual insecurity, dapat labanan po natin ito. Dapat harapin po natin ito. Hindi po natin tatakbuhan. Hindi natin iiwasan. Kundi kailangan labanan po natin ito. Okay po ba mga kapatid? Okay, ano sinasabi po ng Biblia? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka. Kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Ano po kasi, si Kyle po kasi, on that time, atrasin pa yung babangon sa bandang itaas. Itaas mo ng kaunti. Para makita ng, anong paglalabanan ko, Brother Raymond? Okay? Yung verse 1 to 6, yan. Ito po. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang pangalan na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangal niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Ibig sabihin, si Cain ay panganay na anak. Naging pastor ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay nagandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga pangalan niyang kawat. So, ibig sabihin, nagkaroon ng offering sa mahal na Panginoon. Okay. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Okay. So, anong reason? Ba't nasabi ng Panginoon na kailangan paglabanan natin ito? So, doon pa lang sa paghahandog, nagkaroon po ng problema kagad. Anong problema? Selos, insecure, jealousy, nagsayis po. Diba? Kasi bakit? Mas kinalugdan ng Panginoon si Abel kaysa kay Cain. So dahil doon, automatic si Cain ay nagkaroon na kagad ng ng kanyang reaction sa kanyang buhay bilang isang tao. Take note po, yung punta-galan po natin, yan po ang kauna-unahang pagpatay sa Biblia po. Na resulta po ng insecurity, insecure, jealousy. Kaya dyan pa lang, okay, punta sa ating, tulad yung sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kung tayo po ay nakakaramdam nito, na para bang mas pabor si kapatid sa ganito, o palaging mas kasama si kapatid sa ganitong gawain, at palagi siyang nakikita sa gawain, sa trabaho, din po, palaging kasama ng boss sa kanyang negosyo, sa pag-usap sa mga meeting, kasama niya palagi ito. At isa naman ay palaging nag-aabang lang. Yeah. Kaya minsan, doon pumapasok yung tinatawag na sa salitang kalye, yung sip-sip, di ba? Dito po, na-insecure po si Cain. At ito po ay kanyang hindi napaglabanan. Natalo po siya. Natalo siya ng inggit. Insecure sa kanyang sarili. Insecurity. Kaya dahil hindi na po siya napanatag. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, kung tayo po ay nakaranas ng ganitong sitwasyon, kapag pumasok po sa ating kaisipan, sabi ni Pastor Sunny, our battle is spiritual. Sa isip po tayo nakikipaglaban, mga kapatid, hindi po sa literal. Okay? And by emotion po tayo nakikipaglaban. So, lagi tandaan, yung T, di ba? Ano yung T? Thinking, emotion, and action. So, kapag nagmula sa isip, papasok ang emotion, at ito ang yung gagawin. Nangyari ba kay Cain? Nangyari po kay Cain. Nag-isip siya, bakit hindi ako kinalugdan ng Panginoon handog ko? Dapat panganay ako eh. Ako ang panganay eh. Diba? Dapat ibigay sa akin ng Panginoon yung pabor. Ako ang unang pinanganak. Diba? So, hindi naman verbally sinabi ng Panginoon kung ano ang dahilan ni Cain. Pero dito pala, makita natin, ano pa ang pinakamang reason kung bakit nagalit si Cain kay Abel na umantong sa pagpatay. Diba? Kaya sabi ko nga dito na, ang insecurity po, insecure ay napakalaking big deal sa buhay po ng mga tao at maging sa Kristiyano. Amen po ba?
Naniniwala po ba kayo dito? Okay. Kaya kailangan po nating paglabanan, kailangan po nating harapin, okay? Huwag mong isusumbong, huwag mong ikwento sa iba, kundi ikaw po mismo, po tayo po mismo, ako po mismo ang haharap nito upang mapaglabanan ko kung ano man aking nararamdaman, okay? Pero dyan po, sa pagkakataon yan, Old Testament po kasi yan eh. Ang Panginoon po ay talagang literally nagipag-usap po sa tao. Ano? So sabi ng Panginoon kay Moses nga, sabi niya, huwag kang lumapit sa akin kasi hindi kalwatian. Kasi Moses nung malapit siya doon, tumanda si Moses eh. Ano po? Sa pag-usap sa Panginoon. So di natin alam kung paano nagkikipag-usap ang ating Panginoon sa anak niya kay Abel at Cain at that time. Pero sabi mo nga dyan, kung tayo po ay nakaramdam itong pakiramdam po natin sa ating buhay Kristiyano o sabihin natin sa buhay natin sa ating pamilya, alam ko, hindi po naiiwas, especially sa loob po ng pamilya, merong inggitan, merong selosan. Tama po ba? Sinong wala? Hindi nakaranas ito. Sa trabaho, meron din pong ganun. Sa school, meron din pong ganun. Tama ba? Sa mga boss, meron din po. Sa mga associate boss, meron din pong ganun na nararamdaman. Pero kaganda nito, tayo po, mga Kristiyano. At dapat, hindi po makita sa ating katulad po ni Cain, hindi niya napigilan kanyang isipan eh. Ang kanyang buhos na lumabas po, nakita po ng ang reaksyon sa kanyang mukha na hindi niya nagustuhan ang pagpili niya kay Abel. Kaya sa atin, kung tayo nakakalam nito, hindi po natin may tago yung mga kapatid. Lalabas at lalabas po yan. At kapag hindi mo napigilan yan, okay, yung insecurity ay pwede mong maikwento sa iba. At yung napagkwento mo naman, kapag hindi ito mapapagkatiwala, ikwento niya rin sa iba. Mamaya yung nag-umpisa, yung pinagmulan, tapos na, yung napagkwento, hindi pa. Yeah. Kaya kailangan mapalahit po tayo dito mga kapatid. So kailangan nating mapaglabanan ito. Okay? Kasi kung hindi, unti-unti kang lalamunin ito. At ang tendency nyon, sa pandang ibaba, meron pong consequence yan. Kung sa buhay po natin mananampalataya. Yan. Unang puntos po natin yan. We can break free from the bodies of spiritual insecurity by resisting. Okay. Labanan po natin. Ulitin ko, huwag mong tatakbuhan. Kailangan mong harapin. Huwag mong susukuan. Huwag mong lalayuan. Kailangan mo itong mapaglabanan. Okay. So kung dating ko sa panahon natin ngayon, Brother Mag, paano yan? Hindi ko kaya. So lapit ka sa Panginoon. I can do. Through Christ, diba? Yun ang pumapanghawakan po natin. Dito si Cain, wala sa ibang malapitan kundi ang kanyang sarili. Kaya mahirap mga kapatid. Okay? Mahirap kapag tayo po ay nagpadala sa ating emosyon. Hindi po basta-basta ito. So, kailangan po natin ng tulong, walang iba ang ating Panginoong Yesus. At the same time, okay, through prayer, yung mga pastors, the leaders, Bible study teacher, pwede po natin silang lapitan para makahingi po tayo ng panalangin. Pero kung on your own, di po natin kaya. Kailangan po natin ng kakampi. Okay? Kailangan po na ng tulong at lakas na nagmumula sa ating mahal ng Panginoon. Kasi sa sarili mo ng lakas dyan, matalo. So sabi ng Panginoon kay Cain, kailangan mo itong labanan. Pangalawa, we can break free from the bondage of spiritual insecurity by examining ourselves. Check mo yung sarili mo, mga kapatid. Okay? Bago tayo mantong sa pagselos, tingnan mo muna yung sarili mo. Ano? Dito si Cain, hindi niya pinag-isipan, hindi niya check ang kanyang sarili, ang kanyang puso. Baga pumasok lang sa kanyang inggit, insecurity, kaya nagawa niya, ay pinatay si Abel. Diba? Napakalaga pa yung mga kapatid, na kailangan suriin po natin mabuti ang ating mga sarili bago tayo magturo kung latinig sa panon natin. Huwag mong tingnan ang pagkakamali ng iba, tingnan mo ang sarili po natin. Bago ka mag-correct ng ibang tao, kailangan mo nang i-correct ang sarili po natin. Ba?
By examining ourselves, ang po sabi ng Panginoon, verse 5 to 7, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at handog nito. Dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais ng pag-arian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. So, ibig sabihin, ba't pumasok examine yourself? So, bakit kailangan suriin natin ating mga sarili? So, dapat ang ginawa ni Cain dyan, on that time, nung sila nagandog sa Panginoon, kaya isipan niya mabuti muna. Ano kayang kulang? Ba't si Abel ang kinalog din ng Panginoon? Ano ang kailangan kong gawin para kalugdan din niya ang handog ko? Para sa sunod na alay ko, kalugdan niya. Pero hindi eh. Ano nga sa kanya? Galit ka agad. Yung inggit agad ang may babaw sa kanya. Okay? Hindi niya na pag-isipan, Lord, ano pa itong nararamdaman ko? Ba't ganito? Ano ang kailangan kong gawin? Ano pang effort ang dapat kong gawin para kalugdan mo din ako? At kung dadaling ko sa bulan pating bilang sa mananampalataya, Panginoon, bakit si brother ganito? Ba't ako hindi? Ano ang kulang ko? Ito sabi ko na pag-alapad na nakarang prayer meeting ko, sabi ko, dapat yung negatibo, turn to positive mo. Tama ba? Ang bawa, kung may kayo meron naramdaman ng insecure, ano ba ako? Ba't si brother, pares na kami nag-ano? Actually, ito po ay totoong nangyari po sa pamilya po namin. Kasi yung dati, yung isang anak ko po ay nagkaroon ng preaching dito. At the same time, may isang nagturo po, nag-share na pastor po. Sabi niya, ito, maraming tao, maraming binanggit ng tao na ito, pinagpapalit, si ganito, si ganito, si ganito. So, nagkaroon ng comparison yung anak ko. Kasi papa din naman, naglilingkod din siya ng Panginoon. Kung ano ginagawa ng isa, ginagawa din niya ng papa ko. Pero bakit ganito ang pamumuhay po namin? Mas nakakaangat yung isa, at isa, mas mababa. Diba? Kung hindi natin pag-iisin mo kagad, kaya pagkatapos ng preaching, sabi ko, nakita ng anak ko, umiyak. So, agad, kinausap ko. Sabi ko, ganito yan. Kasi yung taong binabanggit niya, may sariling kontrata. May negosyo. Ako, ordinaryong empleyado. So, doon pala, meron ng pagkakaiba. Tama ba? Yung negosyante, posibleng kumita ng malaki. Tama? Pero yung empleyado, minimum lang. Naka-fix ang sahod ko nito. So dahil doon, pinauna ko sana kasi hindi pa pwede. Bakang habang tumatagal, yung anak ko, habang nakita yung nag-preach na yun, at baka masama loob dito. So sabi, kailangan pag-isipan natin ganito mga bagay. Kung ba't si brother lagi nagagamit, kung ba't si brother, ba't nauna siya, ba't hindi na ano. Okay. So hindi ko po, iwasan po natin pa yung magkaroon po tayo ng comparison. Kasi di po tayo nagkakaroon ng problema. No? Na bago tayo gumawa ng isang bagay, katulad ni Cain, na mali talaga kanyang ginawa, hindi niya pinag-isipan po eh. Dapat, hindi kinalugdan ng Panginoon. Turn to positive. Ay, dapat magbibigay ng pinaka-the best na Panginoon. Tama ba? Halimbawa, kung tayo ordinaryong Kristiyano, sabi, ordinaryong Kristiyano, ordinaryong nagtrabador lamang po, minimum sahod. So, gumawa ka ng kapamaraanan. Extra income na tinatawag po. Sa ibang sasalitang kalye, diskarte. Para umangat ka ng kaunti. Hindi mo mapantay yung isa, pero aangat ka ng kaunti. Kaya, pero kung hindi natin pag-iisipan mabuti ito at itutuntun negative natin ito, yung isang yun, nakita mo, sisiraan mo ng sisiraan ito eh. Ang tendency, pag siniraan mo ng siniraan ito, kahit na magkita kayo sa church, kahit na kamayan mo yan, deep inside, meron kong naramdaman sa kanya, I think di tatanggapin ng Panginoon ang anumang papurit po natin sa kanya. Kahit anong handog po natin sa kanya. Kung meron po tayong nakatago sa ating puso, sa ating kaisipan, na insecurity, insecure jealousy, hindi po tatanggapin ng Panginoon. Yeah. Kailangan po rin pag-isipan. Huwag po sisiraan kung si kapatid nagagamit, praise God.
Tanong mo na lang siya, brother, anong ginagawa mo? Pwede ba akong tulungan? Para magamit din ako may TV. Para makatuwang. Ito po ang pinag-usapan, hindi po nagmamalaki. Okay, ang mga manggagawa before. Okay. Na nagagamit may TV sa iglesia. Sa part po ng responsibility. Pero sabi nga dyan, laging may nauna at may nahuli. Okay. Sana, itong gatong mensahe po natin, huwag po natin itong to negative. Itong to positive po natin to. Para, ang nais kasi ng po ng Panginoon, tayo po, especially sa paglingkod, tayo po ay pantay-pantay. Maging pantay-pantay po ang level ng ating pananampalataya. Huwag po tayong maging crab mentality. At ito po ang sakit ng Pilipino. Kaya, imbis na tulungan na lumago, umangat ang kanyang buhay, okay, sa pag-aaral, imbis na tulungan na maging matalino, ikalis na kaya mo yan, kaya mo yan. Ang ginagawa, binabagsak pa. Kaya, lalo na po pagdating sa spiritual, sa pito sa napakahirap po na mapaglabanan. Kasi nasa isipan po natin. At lagi tatanda, sabi ni Pastor Sunny, liberal po yun, ang kaaway po natin ay mga prinsipe, may kapangyarihan. At sino po tayo bilang isang ordinaryong tao para pagtagumpayan niyo? Pero huwag kayong magalala. We have the power, we have the authority that given us. Amen? Anong verse yun? Luke 10:19, basahin niyo po. Napakahalaga po. Kung sakali, okay, na tayo po ay dumating sa ganung sitwasyon, sa insecurity, yan, gamit mo 10:19. Espiritu ng jealousy, insecure, selos, inggit, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas kita. Okay? Alam po mga kapatid, na marami tayong kalaban ng espiritu. Hindi lang po si Sanas ang kawin po natin. Ito po, ang kwentong yan, walang involvement din si Sanas. Nakita niyo po? Will po ng tao yan. Kagustuhan po ni Cain na patayin ng kanyang kapatid. Hindi pa kumikilos yan. Sanas. Dahil sa inggit. Kaya sabi ko, napakatindi ng epekto habang nag-aaral ko. So, grabe pala epekto ng insecurity sa isang tao kapag hindi napagtagumpayan. Kasi hahantong ka na hahantong. Okay? So, basahin niyo pa ang Santiago chapter 1, verse 1 to 3 po. Ako lang po. Bakit mo, Old Testament yan eh. Meron ba sa New Testament yan? Meron po. Ito. Saan nanggagaling yung mga alitan at pag-away-away? Hindi ba nagbumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban sa inyong kalooban? Saan daw po nagbumula? Sa loob po ng ating kalooban. Okay? Sa loob po ng ating isip. Doon po nag-uumpisa ang insecure. Insecure, jealousy, okay? Inggit. Mayroon kayong minimiti, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya, papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang iyon. Nangyari po ba ito kay Cain? Ano ang ngayas niya? Kalugin siya ng Panginoon. Dahil sa inggit, gusto niya palaging ang tingin ng Panginoon, yun sa ating batin nyo. Ang gusto niya palaging bida sa harapan ng Panginoon. Dapat sa Jollibee lang yun eh. Walang bida-bida, ano po. Sa ating mga Kristyano, walang bida-bida. Amen. Dapat ang bida po sa ating bilang isang Kristyano, walang iba ang ating mahal na Panginoon po. Amen po ba? Okay. Praise the Lord, kung tayo pinagkapalang Panginoon, salamat po sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo nagat may tili, isang malaking pribileyo. At kung hindi pa tayo nagat ng ating mahal na Panginoon, pagsumigam po natin. Okay. Tulungan po ating mga sarili po natin. Huwag tayong manatili. Okay? Sa ating kalagayan ngayon. Like for example, nakatulong nakaraan. Okay? Huwag po kayo manatili na kayo po ay mga taga-utos. Sino po ang gustong buhay ng Panginoon? Ayun pa. So sabi ng Panginoon, bago siya bumalik, dapat marami na-exaggerate na ng salita ng Panginoon ang mundo. Sino kikilos? Ipatay ng mga apostol. Yung Acts, walang wakas. Sino papatuloy? Ikaw, lahat po tayo nandito sa umagang ito.
lahat po tayo gagamitin po ng Panginoon for expansion of His kingdom. Pero malabong mangyari kung tayo po ay mati lamang dyan. Kung palagi po natin yung sarili ang ating iniisip. Okay. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. At hindi nyo nakamtan ang inyong minimitik dahil hindi kayo humingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mabigyan ang inyong kalayawan. So, di ba yung pang gusto ni Cain? Ang siya ang maging bida sa harapan ng Panginoon. Kaya ang gusto niya, siya ang apple of the eye ng ating Panginoon. Kaya ginawa niya, pinatay niya si Abel. Hindi niya pinag-isipan. Hindi niya sinuri ang kanyang sarili upang madagdag ang tao sa kanya. So, yan po. Parang puntas po natin. We can break free from the bondage of spiritual insecurity by examining ourselves. Tayo po muna. Okay? Huwag po muna ibang tao. Huwag tayo magturo. Ituro mo lang sarili natin. Okay? Kasi di ba natin tagpagturo? Tayo po mismo, suriin po natin ating mga sarili. Okay. Ba't nararamdaman natin ito? Kung ba't ganyan si kapatid? Examine ourselves. Okay. Huwag tulong natin ang bawat isa po sa atin. Ayan po. Jealousy, insecure, lack of confidence, comparison. Madalas po yan. Nagkakaroon po ng problema. Okay? Especially sa loob po ng ating church. Hindi po maiwasan yan. Okay. Pangatlo, we can break free from the bondage of spiritual insecurity by controlling our emotions. Ito po ay malaking impact po sa ating paglilingkod bilang isang mananampalataya. Si Cain po, hindi niya na-control ang kanyang emosyon. Automatic pa lang, nung pagpilang pa ng kay Abel, lumabas na kagad ang kanyang reaction sa kanyang mukha. Hindi na maipinta ang kanyang mukha na para na kayo ng suka. Di ba? Kaya ginawa niya, dahil hindi niya na-control ang kanyang emosyon, balikan ko, pinatay niya. Balik-balik ko, pinatay eh. Malalagapit ang mga kapatid. Okay. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, ang ginawa niya, pinatay niya ang kanyang kapatid. Kayo ba, Trazer? Ngunit hindi niya kinagdan si Cain at tandog ito. Dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng automatic po yan. Ano? Habang nasa harapan ng Panginoon yung dalawa, pagpilit pa lang, yung mukha ni Cain, ano nangyayari? Hindi na maipinta. Kaya bate, 6. Kaya sinabi ni Cain, ni Yahweh, anong ginagalit mo Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? So, ibig sabihin, lumabas agad ang kanyang emosyon. At ito po, ay hindi niya may tago. Lumabas po sa kanyang aura. At nakita kayo dito ng Panginoon. So, ganun po sa atin, bilang sa mananampalataya. Nakita po ng pangyalaman po ng ating puso sa pamagitan ng buktan ng ating mga bibig. Okay? Okay? Kaya mo itago sa pamagitan ng bibig. Pero, yung mata at yung galaw ng katawan mo, ito po ay kitang-kita. Hindi po natin matatago ito, mga kapatid. May tago pa natin sa harapan ng Panginoon, sa ibang tao, kay pastor, kay brother, kung sino man ang kaharap nyo, kaya natin itago ito. Pero, litaw at litaw po yun. Kasi sabi ng Panginoon, sa konsepto ng Panginoon, kung ano ang laman ng iyong dibdib, okay, ito ang siyang bukang bibig. Walang usok po na hindi lumalabas. Walang lihim na hindi nabubunyag. Okay. Kahit ang tubig, ikulong mo sa lalagyan, hanap at hahanap po yun ng malustag. Kahit na maliit na butas. So, ganun po sa atin. Kahit ang tago po natin sa ating buhay, kahit na po tayo sa natin, dito sa ating chest, meron po tayong naramdaman ng insecurity, hindi po natin kayang itago yan. At kapag hindi ko ito napigilan, anong mangyayari? Magkikwento ka ngayon. Dadahin si Tol, anong latest?
Tol, anong pretest? Pretest? Exam lang yun, sa mga bata yun. Marcel. Okay, Martes pala tawag doon. Maria, ang latest natin na kwentuhan. Alam mo si brother, alam mo si Sugang, pinatenggat yan. Imbis na tulungan. Okay. Kung napakahalaga po mga kapatid, na dapat kapag tayo pinakaras ng ganitong insecurity sa ating buhay po, selos, dapat kontrolin po natin ang ating emosyon. Huwag po tayo mapapadal dito. Especially po sa mga Kristiyano, lalong-lalo na po, okay? Sa mga manggagawa po ng iglesia po, mga kapatid. Ako madalas po nasabi, sa paglingkod po, dapat wala po tayong emosyon. Kasi pag meron po tayong emosyon, kapag nakaramdam ka ng pagod, pagkasawa, hihinto po tayo. Titigil po tayo. Yun po ang katotohanan. Pero kung yung emosyon na yun, sa yung paglilingkod sa yung Panginoon, okay, yung buong puso, totoong pagsuko sa Panginoon, totoong commitment, totoong dedication, kahit na nanghihina ka na, kahit na parang hindi mo na kaya, pero maagaw pa nito dahil kaya mong kontrolin ang ating emosyon. Dito po si Cain, hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon. Kaya nagkaroon ng problema. So ganito po sa atin yan mga kapatid, bilang isang mananampalataya. Magkakaroon po ng problema po pagdating sa paglilingkod po natin yan. Kapag hindi po tayo napalaya sa gapos po ng insecurity. Okay? Okay pa mga kapatid? Anya po ba kayo? What will happen if we don't control our emotion? Okay? Ano daw mangyayari sa atin? Kapag hindi natin na-control ang ating emotion dahil sa insecurity. Okay? Ito po. It leads us to sin. Ito po ay magdadala sa atin upang tayo po ay magkasala. Nangyari po ba yan? Yes, nangyari po. Dahil sa hindi na-control ang kanyang emosyon, pinatay ni Cain si Abel. Kung dati sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ganyan po yan. Di man natin literally papatayin, Di ba mayroon pa sa salitang kalye? O kung sa mura lang, mapapatay na yan eh. Di ba? Saltong ng mura sa salitang kalye. Pero dito, kung sa buhay Kristiyano, yung parang sa paninira mo sa kanya dahil sa nahigitan ka, na ungusan ka, nalagpasan ka, okay? Ang mangyayari, dahil hindi mo na-control yung emosyon, dadaan si Marites, dadaan si Leites, hanggang sa umikot yun, hanggang sa yung apoy na nag-umpisa sa usok, ay hindi mo na mapigilan, na kontaminado na ang buong kagubatan dahil sa selos, dahil sa insecurity. At ang bunga nito ay kasalanan. Okay? Yan po lagi ang ating tatandaan. Kaya kailangan kontrolin natin ang ating emosyon kung gusto natin mapagtagumpayan ang insecurity. Letter B. It leads us to division or separation. Magkikaito ito ng division. Bakit? Kaya ba Teresa? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo na iyong kapatid at humingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinasta. Consequence, bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitiran at maging lagalag ka sa daigdig. So, di ba? Ang laki po ng impact. Nagkaroon ng division. Dati, well provided yung pangalan nila Abel at Cain. Pero hindi ko sabi, ibinibigay sana ng Panginoon. So, kailangan na itong pagtrabahuan. So, kailangan kumilos. Pero yung pagtatrabaho nila ay hindi ganun kahirap. Kasi dito, pagdating dito, nung nagkasala si Cain, sabi niya, bungkalin mo man ang lupa upang tanan, hindi ka mag-aani. Ibig sabihin, pagtanim mo dito, okay, lalago yun. Okay. Pero walang bunga, walang pakinabang. Pangalawa, wala kang matitiran, NPA. Pangatlo, at maging lagalag ka sa
daigdig. Ibig sabihin, nagkaroon po ng division, naging separated from God si Cain. Kung sa panahon natin, naging ulilang lubos po si Cain. Na dati, hawak-hawak siya ng Panginoon. Laging kaagapin ng Panginoon, gabay ng Panginoon dyan sa kanyang palagi. Pero dahil sa kanyang ginawang kasalanan, pagpatay, dahil hindi nakontrol ang kanyang emosyon, eto ang resulta. Nagkaroon ng division. So, trust, ganyan po yan. Kapag meron po tayong insecure na ating naramdaman, magkakaroon po ito ng division. Kasi bakit? Iiwas ka eh. Yung napagkwenta mo, ang tingin sa isang tao, wala na. Sila ng credibility. Di ba? So sila, ganun yan. Hanggang sa magpinto ka na magpinto, sila ng kapatid para ikaw yung may taas, yung kapatid na medyo maangat ay mababa. So nagkakaroon po ng division, separated. At ito po ay malaking impact po sa loob ng church. Amen po ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, okay? Kung tayo po ay napagkwentuhan, okay? Just reminding us po, na may magdala po sa atin isang kwento na negatibo. Ngayon pa lang, pasensya ng sister, brother, hindi po makakatulong sa atin yan. Okay? I-review po natin kagad. Kasi pag once na sinakyan pa natin ito, sumang-ayon tayo ito, dalawa na kayo. At kapag nakikita kayo sa Diyos, ay si ano, tatas-tas ko ng kamay, si Father Raymond, tatay tayo pa sa pulpiter, pero dipinsa, hindi ginagawa yan. Wala na, tapos na yung testimony, kawawan mo yung tao, dahil lang po sa simpleng naramdaman po natin, insecure, selos, inggit, okay? Walang kapanatagan, hindi ka mapanatag na nauungusan tayo, maset ng puntang kapin, ito po ang katotohanan. So dapat, kung positive, mag-improve po tayo. Mag-level up po tayo. Hindi yung naiwan ka na nga, lalo ka pa nagpaiwan dahil sa hindi mo nakontrol yung emosyon. Ayan po, nagkaroon division, separated, dahil sa hindi natin makontrol ang ating emosyon. Letter C, it leads us to suffering. Ito ay magdadala sa atin sa paghihirap or pagdurusa dahil po sa emosyon natin. Okay, kasi po dyan, okay, basahin po natin. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na yung pinaslang. Bungkalin mo ng lupa upang na hindi ka mag-aani, wala kang matitiran at maging laglag ka sa daigdig. Masarap ang buhay na yun? Wala. Puro dusa yun. Ibig sabihin kahit ang trabaho mo, walang mangyayari sa'yo. Kahit sa ka pumunta, puro kahirapan mapupunta mo. Wala ka lang permanenteng address. Yung po, sinusumpa kita, sabi ng Panginoon kay Cain. Sa ating po bilang isang Kristyano, kung tatanin po nito, kung tayo po nakakasa insecure, okay? Bayo sa insecurity, sumalaga po yun. Insecure, jealousy. Ang suffering po nito, wala po tayong kapayapaan. Tama ba? Sa loob ng Diyos, liliit ang mundo mo kapag ito ang iyong nararamdaman. Iiwas at iiwas ka eh. Kasi ba magkamali ka ng bitaw ng isang salita, mabitaw mo sa taong kinaiisan mo, yari na. At ito po yung sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ko nakaraan, ang gusto po ng Panginoon natin ay kapayapaan. Amen po ba? Pero kung meron tayong insecurity sa ating buhay, walang kapanatagan, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. At ito po ang mga resulta ng pagdurusa po natin. Okay? Dahil sa kasalanan, okay, ayan po, nag-umpisa po dyan, division, suffering. Bakit? Kung tayo pong patuloy sa kasalanan, ay nga, lagi mo nakita ang mali ng iba, pero sa sarili mo, di mo nakita. It will lead to sin. At dahil sa kasalanan, so yung presensya ng Panginoon ay limitado lang pagkilos sa'yo. Number 4, so, we can break free from the bondage of insecurity and spiritual by knowing that we can hide from God. Okay?
Dapat malaman po natin mga kapatid. At alam po natin sa ating mga sarili bilang isang mananampalataya na tayo po ay walang maitatago sa Panginoon. Amen po ba? Hayag man ulihin mga ating ginagawa, kahit sa mga oras na ito, kung tayo po ay merong naramdaman na selos, insecurity, alam po yun ng Panginoon sa umagang ito. Alam po ng Panginoon kung tayo po ay nasasaktan na sa umagang ito. Alam po ng Panginoon ang nilalaman po ng puso at isipan natin sa umagang ito. Hindi po natin yung may tago sa Panginoon. Okay? Kaya natin may tago sa pastor, sa church member, sa katrabaho, kaya po natin yon. Pero ang Panginoon, alam niya po ito. Bakit? Ito po. At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Nasaan na po si Abel? Nasaan po siya? Nasa ilalim ng lupa. So, ibig sabihin, ibinaon. Si Abel. Ni Cain, di ba? Naitago ba ito? Naitago niya. Bakit? Hindi nakita ni Adan at Abel eh. Pero sa Panginoon, nakita. Kaya, ibig sabihin, yung pa lang, meron ng CCTV. Hindi na po usap ang CCTV noon. Hindi lang ngayon. Ang CCTV noon, si God the Father. Sa panahon po natin, ganun din po. Lagi tandaan ha? Okay? Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. So, ibig sabihin, hindi nagbabago. God is all-knowing God. God is omnipresent God. So alam po ng Panginoon kung tayo po ay meron pang itinatago sa pinakasulok-sulok po ng ating puso at isipan. Hindi po may tago natin yan sa Panginoon. Kasi si Cain, nakita po ito. Okay? At ganun po sa atin yan mga kapatid. Kailangan mapalaya po tayo dito mga kapatid. Dapat bago po magtapos ang buwan ng May, okay? Mahirap. Pero kung buong puso po natin tatanggapin, I think kakayanin po natin. Amen po ba mga kapatid? Kaya ba natin? Okay. Di pa ako tapos. May paglima pa po yan. Okay? Yan, by knowing that we can hide from God. Okay? Wala po tayong may tago sa ating mga Panginoon. Kahit anong lihim po natin, especially sa ating naramdaman, lalo po, pag tayo po ay merong naramdaman po sa mga ito po, rinawin ko lang po. Pagdating po sa Word of God, kasi meron po narinig na marami pong nasaktan sa salita ng Panginoon. Na I think akala nila sila ang pinipinpoint ng mensahe. Para bang personal ang dating. Okay? So sabi po mga tagapagturo, ako personally, so dapat ang topic ko talaga yung about sa how to yung maging involved sa ministry ang bawat mananampalataya. Pang personal na kasi yun. Kasi hindi man tayo lahat ay tinawag para doon. Okay? Para maglingkod. Kanya-kanya po tayo ng paglilingkod. So sabi ko nga dito, ito po ang pag-share po ng salita ng Panginoon. Okay? Kung kayo po nasaktan, yan parang puminap ng patawad sa inyo. Okay? Pero it comes from God po. Ito po ay nagmumula po sa ating mga Panginoon. Actually, ito po, ang passage dito, ako po mismo ang unang tinuturuan dito. Kasi ang hirap po talaga. Ang hirap po na, na habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Okay? Lalabas po talaga yan eh. Lilitaw at lilitaw po yung ating naramdaman po. Sa maikling panahon kaya, pero hindi po natin may tatago ang pagmatagalan. Ang mahirap po nito, kapag ang Diyos na po ang siyang nagbunyag nito. Mas nakakatakot po yun mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, isuko niya sa Panginoon. Isunod niya sa Panginoon ito. Na dapat before or after ng May, bago pumasok po ang June, wala na po tayo sa bondage of insecurity. Para po tayo ay malaya ba na mga kilos sa paglilingkod? Diba? Para walang hindrance. Walang sagabal sa paglilingkod po natin. Matthew 10:30. 11:33 ba?
At kayo, maging ang buhok niyo bilang niyang lahat. Di ba? Ito ang buhok. Kahit pa bilang ang buhok natin. Kahit ngayong puting buhok, di mo kayang bilangin eh. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon ng buhay po natin. Wala tayo may tago sa Kanya. Kawikaan, 21:2. Ang akala ng tao lahat ng Diyos ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakasaliksik ng ating puso. Ibig sabihin, ang Panginoon nakatingin po sa puso po natin. Okay ba mga kapatid? Kaya yung mga insecure po sa ating buhay, okay? Alisin na po natin, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kayang-kaya po natin mapagtagumpayan ito. Okay? Sa tulong niya. Pang-apat, okay, tapos yun na po. Pang-lima pala, sorry. We can break free from the bondage of spirit and insecurity by knowing that God still loves us. Okay? Kung sakali man po na tayo po dumating sa kanyang sitwasyon, na tayo po nadadala ng ating emosyon, ng ating galit, selos, isipin po natin ng Panginoon, Lord, mahal mo pala ako. Salamat sa dakilang pag-ibig mo na despite na nakaragaw ng ganito, na despite na ako naging daan o naging sani para isang tao ay bumagsak sa kanyang pananampalataya, mahal pa rin pa ako. Mahal pa rin pala ako. Ito po ang magsibing natin na encourage na mahal po tayo ng Panginoon na kaya natin mapagtagumpay ito. Kaya nga tayo meron tayong mga gawain para mapagtagumpay natin ito. Sabi nga ni Padre yung nakaraan, bakit naitakil ang ganito? Diba? Kasi kadalasan po, naitakil po ng mensahe sa Bible study, yung yung pamumuhay Kristiyano. About kaligtasan, kung paano lang maging Kristiyano. Pero about dito po, kung mapansin niyo po, from the start, January to May, I think, kung kayo po mapag-obserba sa mga tema, ay kakaiba. Tama ba ba? Kung ang laman talaga ng puso mo ay makinig ng salita ng Panginoon. Pero, kung pagpunta mo sa church dito, ay parang ba sabing nagsimba lang tayo, o pagpulan tayo sa Panginoon, I think hindi makuha ang tamang mensahe ng Panginoon na gustong itating sa umaga nito. Right? We can break free from the bondage of spiritual insecurity by knowing that God still loves us. Okay? Bakit? Kasi ito po ay tinaduan po ni God the Father kay Cain. Okay? O what sir? Hindi, di ba sabi ni Cain dyan? Na kahit sino daw tao ang kanyang makita, ipapatayin siya. So sabi lang po, hindi ganun mangyari yun. Sagot ni Yahweh. Paparusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay. So, ibig sabihin, andun pa rin care, love ng Panginoon kahit Cain sa kabila ng kanyang ginawa. Amen po ba? So, andun pa yung pag-aalaga sa kanyang Panginoon. Bakit pitong, pero no? Paparusahan doon ng pitong ibayo ang sinumang papatay. So, despite na nakagawa siya ng napakalaking kasalanan, pero yung pag-ibig ng Diyos, andiyan pa rin, hindi nawawala. Diba? Hindi lang yun. Binigyan pa siya ng tanda. Para itong tandang ito ang magsilbing parang susi sa mga kalaban. Ay, hindi pwedeng galawin to. Kasi protection to ng Panginoon. Diba? Parang tayo. Ang protection po natin ay yung pag-ibig po ng Diyos sa ating buhay. At despite po tayo nakaramdam ng sitwasyon, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Bakit? Kasi binibigyan pa ako ng pagkakataon sa pamagitan po ng iyong mga salita. Na kailangan ko itong mapagtagumpayan. Di ba? Kaya mga kapatid, huwag po tayong malungkot kung tayo po nakakaranas ito. Ngayon pa lang, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi ng salamat po Panginoon sa pag-ibig mo. Kaya. Kasi dito hindi sinumbatan si Cain eh. Bagos ano yung pagmamahal niya, ano yung pag-alaga niya bilang ama. So ganun po tayo mga kapatid. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. So ginagamit po ng mga instrumento ang mga mensahero, mga preaching, mga pastor, mga Bible study leader, sa mga tagapagturo, to encourage us, to enlighten us, na magpatuloy po sa paglingkod, despite natin pong nararanasan na ganyang insecurity sa ating mga buhay. So lagi tatandaan, God still love us. Hindi po mawawala yun. Because we are the children of God. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Kahit tayo pa pilit na lumalis sa kamay ng Panginoon, pero ang pag-ibig niya
ay hindi po nawawala sa ating mga buhay. Kahit tayo pang lumalayo sa kanyang presensya, pero ang pag-ibig ng Panginoon ay patuloy po nating nararanasan yan. Pero nasa inyo po yan, mga kapatid. Kung gusto pong manatili ang pag-ibig ng Panginoon, kung gusto mapalaya dito, anong dapat natin gawin? Yung 5 puntos po natin. Conclusion, how can we break free from the bondage of spiritual insecurity? Number 1, by resisting it. 2, by examining ourselves. 3, by controlling our emotion. 4, by knowing that we can hide from God. 5, by knowing that God still loves us despite of that situation. And ba mga kapatid, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya tayo binibigyan ng mga mensaheng ganito para mapalaya po tayo. Ayaw ng Panginoon na matili tayo sa ganong sitwasyon. Ayaw ng Panginoon wala po tayong kapayapaan. Gusto na magkaisa po tayo. Tayo po tayong lahat at bago tayo manalangin, pwede bigyan ng pangalakas na palakpak po ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ipit po ating mga mata bilang pagalang po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amang banal at dakila mga sa lahat, sa umang ito Diyos, kami po ay nagpupuri, kapasalamat, tinataas ka din dakilang pangalan. Salamat o Diyos sa patuloy na pagsama po na yung banal presensya sa iyong kalagitnaan. Salamat o Diyos na tunay nga pulod ang pag-ibig mo sa buhay po ng bawat isa. Sa kabila po na kami po ay nagkaroon ng doubt, sa kabila po na kami po nagsiselos, meron pang nararamdaman ng insecure sa mga buhay, insecurity, walang kapayapaan, walang kapanatagan. May salamat o Diyos, nandiyan ka, ang pag-ibig mo ay patuloy mong ipinapadama sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat. And how can we break free from the bondage of spiritual insecurity? By resisting it, by examining ourselves, by controlling our emotion, by knowing that we cannot hide from God, and knowing that you love us. Panginoon, maraming salamat sa salita mo na tunay nga po Diyos, hindi ka patapos sa mga buwan at sa pamagitan po ng iyong mga salita, kami po ay paulit-ulit na pinapalalahanan ng Diyos. Kaya God, salamat po. Kulang po ang salita ng pasalamat upang masuklihan ka namin sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat sa unconditional love. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa grasya, Panginoon God, na patuloy mong ipinaparana sa buhay po ng bawat isa. Na despite na kami po ay maraming pagkukulang, despite na kami po ay hindi naging tapat sa iyong biyaya mo, yung grasya mo, ang pagpapala mo, ay patuloy mong ibinibigay sa buhay ng bawat isa. Kaya God, muli, na kayo pong muli ang siyang nagtagumpay sa buhay po namin. Kaya God, wala po kami magagawa Diyos sa mga ito, kundi ibalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri para sa lang pagsamba sa Panginoon Jesus. Lahat magsabi na Amen. God bless you po.